For the past weeks ng ating pong buwan, ang ating pong naging topic is about living sacrifice. Sabihin nyo nga po, living sacrifice. Yun yung ating naging tema for the past weeks, and I talk about nung ako po yung nag-share is about heart, yung puso natin, no, na handang magsakripisyo sa Panginoon. And ngayong pong oras na to, tayo naman po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, at ang ating pong pag-aaralan is all about obeying. Sabihin mo nga, obey. Obey! Pagsunod is better than sacrifice. Teka, sabi ng iba, no? Teka, bakit? Nung nakaraan, sabi, living sacrifice. Right? So, ano yung mga gagawin natin habang tayo nabubuhay sa mundo, no? Na magsisilbing sakripisyo natin sa Panginoon. Pero dito, pag-uusapan natin ngayon, is pagsunod. Okay, is better than sacrifice. Yung palang pamumuhay ng nagsasakripisyo para sa Panginoon or living sacrifice, meron palang mas the best sa pagsasakripisyo. Right? Meron palang mas the best doon. And ano po yun? Sabi dyan, obey. At yung ating pong context ngayon ay matatagpuan natin sa 1 Samuel 15:22 to 23. So kung kayo po ay may mga Bible, buksan niyo po ang inyong mga Bible, and let us read the word, no? Ngayong umaga. So, sabi po dito sa verse 22, at sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sa verse 23, sabi dito, and Samuel, English version yan. So sabi sa English version, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hear than the fat of rams. So that is King James Version po, kaya medyo malalim ang English, no? Sapagkat, sabi sa 23, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. So ang Diyos po ang mapupurihan, no, sa pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y panandaliang yumuko at manalangin. Lord, we thank you for these wonderful words that we are studying right now, Lord Jesus, and we pray na open our heart, our minds, at hayaan mo, Panginoon, na itong aming mga pag-aaralan ay aming maintindihan at maging katugunan, Lord, sa aming pangangailangan sa buhay. And that's why we thank you, Lord, for the word. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yung pong word na nabasa nyo, yung Bible verse na yun, it is a story. Story siya sa Bible, no, sa Samuel, 1 Samuel, which is ito yung bago ordain ang tawag doon. Bago makilala si David. Kilala niyo po ba si David? Di ba? Parang mga ano natin na-share natin si David at si Goliath, di ba? So ito si Samuel, nauna to kay David, no? Si Samuel po ang nagbasbas. Sabihin niyo nga po, basbas. Basbas. So si Samuel ang nagbasbas sa ang tawag dyan, ang nagbasbas po sa buhay ni Saul para po siya'y maging hari. But sorry kasi hindi ko makita yung load screen kasi hindi siya nakalagin. So ayun, no, si Samuel po ay ang nagbasbas po sa buhay ni Saul, no, para po siya'y maging hari. And si Saul, alam naman po natin na si Saul po yung hari nung time na na-appoint si... Yan, thank you, pasensya na po kayo, May mga notes po kasi ako hindi ko mabasa sa cellphone. So, ayan, si Saul po yung unang, yung nagbasbas po sa... Si Samuel ang nagbasbas kay Saul. Kasi nung time na yon,
wala namang Bible eh. Diba? So, nung time po na yon, ang pakiusap po ng Panginoon or ang way niya ng communication noon, wala pong Facebook. Okay? Wala rin pong TikTok nung panahon na yon, no? Wala rin Messenger. Ang messaging po noon, directly. Kaya sa kinakausap ng Diyos noon, ang naririnig niya, audible voice, yung mismong nagsasalitang Diyos. Pero pag narinig ng ibang tao yon, kulog ang naririnig. Kulog, ano pa ba? Yung, di ba may burning bush? Diba? Apoy na malakas na pero dun sa kinakausap ng Diyos, ang naririnig, voice ng Diyos. Grabe, no? Ang tindi no? Gusto niyo po bang marinig ang Diyos? Ngayon, no? Pag narinig niyo ang Diyos, ibig sabihin, wala na kayo dito sa katinuan, no? Nasa ano na po kayo nun? No? Nasa langit na tayo, no? Wala tayo dito sa katinuan ng mundo. So anyway, nung panahon na yun, nagsasalita si Lord sa pamamagitan ni Samuel, nire-relay ni Samuel ngayon kay Saul. Nakukuha? Nakuha. Ngayon, sabi dyan sa verse 1, etong verse 1 po ng 1 Samuel kasi, sabi dito, sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka na maging hari sa kanyang bayang Israel. So, yun yung unang-unang part ng kwento. So, babalik ko kayo sa kwento and kailangan ma-imagine yun yung nangyayari. No? So, pupunta si Samuel kay Saul, sinabihan niya si Saul na kaya ako nandito, sinabihan ako ng Diyos, nababasbasan kita at magiging hari ka ng Israel. So, nung time na yun, marami pong kalaban ang Israel. Ano? Ngayon, kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Yun yung sabi ni Samuel. Inutusan siya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Samuel, basbasan si Saul. Ngayon, ang nangyari, verse 3, sabi dito, ngayon, umalis ka. Sabi ni Samuel, no? Inutusan ngayon si Saul. So, binasbasan niya bilang hari, and then inutusan niya, dahil inutusan siya ng Diyos So, inutusan niya si Saul. Sabi niya, pumunta ka sa Amalek, yung Amalekites, at iyong lubos na wasakin, sabi ng Diyos. Wasakin mo ang kaharian or lahat ng kanilang pag-aari. So, take note of this, no? Inutusan ng Diyos si Samuel na sabihin kay Saul na pumunta ka sa Amalekites at ang gawin mo, pulbusin mo sila, ubusin mo sila. Ang sabi pa dito, wala kang ititira, sabi diyan, huwag kang magtitira sa kanila. Kung hindi, patayin mo ang lalaki, babae, sanggol, sumususo, baka, tupa, kamelyo, at asno. Kaya nagkaroon ng debate actually sa sa Christianity ngayon. Kasi nga, yung mga, ewan ko, napapanood yung mga debate sa TikTok, di ba? Na yung mga atheist or antichrist, sinasabi nila na yung Diyos na sinasamba natin is actually, genocide God. Parang gustong-gusto niya ng may namamatay, parang gano'n. Pero hindi naiintindihan kasi ng mga believer na kailangan kasing ma-renew. Sabihin nyo nga po, renew. Kailangan mabago. Kailangan bumalik yung tao dun sa original plan. Okay? Na ang tao, nung i-create ng Diyos, anong sabi? Nilagay sa hardin ng Eden. Sino? Si Eva at si Adan. Tapos create sila by God's image. Okay? Ngayon, ang idea is, pag God's image, ano bang imahe po ng Diyos? So, ang imahe ng Diyos, number one, it's holy. No? Holy ang Diyos natin. Ngayon, dahil holy ang Diyos, ganoon daw tayo create. Ang problema, nagkasala tao. Kinain ni Eva at ni Adan, sabi nila yung mansanas. Okay? Nung kinain yung mansanas, or hindi mansanas po yun okay, yung bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Nung kinain yun ni Eva at inalok niya kay Adan, okay, nagkasala ang tao. At yun yung minana ng tao. Curse kasi yun Dahil nga, ang goal is actually maging perfect ang tao. Kaya lang ang nangyari, meron tayong free will. Sabihin mo, free will. Malaya tayong pumili palagi kung a-attend ba tayo ng church o mag-stay tayo sa bahay. Gagawa pa tayo ng mga bagay na, magbabasa ba tayo ng Bible? Or makikinig ba tayo ng word ng Diyos? O maglalaba tayo? Kasi tambak na di ba? So may free will tayo, nakukuha?
Hindi po tayo ginawa ng Diyos na robot na sabi ng Diyos, parang may remote control. Kapag ganun po, wala na magpipreach. Amen? Wala na mag-share ng gospel. Kasi nga, nakaprogram tayo na, yes, Lord! Diba? So, hindi ganun Hindi po tayo nakaprogram na ganun. Kaya, kung babasahin natin ang Bible, maraming salin, lahat ng mga pinili ng Diyos, nag-fall sa kasalanan. Hindi pumantay sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, walang kahit na sino ang pumantay sa pamantayan ng Diyos. Walang kahit na sino pwedeng tawaging banal maliban sa Diyos. Amen? Lahat ng tao nagkasala. Lahat tayo may kasalanan. So ang goal, again, marenyo tayo. Ngayon, etong si Saul, pinili ng Diyos. Kasi nga, tinetest ni Lord kung sino ba yung susunod sa kanya Ang nangyari, tinest niya yung si Saul, tinawag siya ni Samuel, binasbasan siya, naging presidente siya, parang gano'n, presidente siya ng lugar, o kaya naging hari siya ng Israel that time. Inutusan ngayon siya. Ang utos, pumunta ka doon, patayin mo, lahat, wala kang ititira. Kasi kalaban yun ng Diyos Matagal na pong winawarningan dito sa Bible, lahat ng mga ganito, yung mga part na pinapatay, no? Or yung massive killing na tinatawag nung panahon ng Old Testament. Ang history nun, hundreds of years na silang binababalaan ng Diyos. Okay? Hundreds of years na silang sinasabihan na magbago kayo! Bumalik kayo sa Panginoon! Pero walang nakikinig. Kaya ang ginawa ng Diyos, kailangan total wash out. Walang matitira. Kasi ganun tayo Dapat, bago tayo makapunta sa kalangitan, kailangan walang kahit isang kasalanan sa buhay natin. Kaso hindi natin pwedeng ma-experience yan kasi nga, tao tayo Amen? Amen. Okay, mamaya makukuha niyo yung point na yan. Ngayon, hindi sumunod si Saul. So, inutusan si Samuel, okay? Inutusan ng Diyos si Samuel, sinabi na kay Saul, pumunta ka dun sa lugar na yon at patayin mo silang lahat. Ito namang si Saul, pumunta. Okay, so verse 9, sabi niya ganyan, ngunit, sabi doon, pinuntahan ni Saul yung lugar ng Amalekites, tapos pinagpapatay niya yung mga iba, and ang nangyari, meron siyang hindi sinunod. Ano kaya yung hindi sinunod ni Saul? Sabi sa verse 9, ngunit itinira ni Saul at ng taong bayan ng Israel si Agag. Yung Agag, yun yung hari ng Amalekite or Amalekite. So, itong Agag na to, at itinira daw ng mga Israelites. Parang i-spare nila itong si Agag. So, yung unang unang kasalanan nila yon. Kasi, ang linaw ng pagkakasabi ng Diyos wala kayong ititira. Huwag kayong magtitira. So, ibig sabihin, patayin lahat. Grabe, no? So, ngayon, ang nangyari, etong si Agag tinira at yung mga pinakamabuti, sabi doon, pinakamagagandang alaga. Tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero, at lahat ng mahahalaga. Grabe. So, yun yung itinira nila. At hindi nila ganap na pinuksa ang mga ito. So, hindi daw nila to winasak na katulad ng sinasabi ng Diyos. Ang matindi, hindi nila winasak at lahat ng bagay, hamak at walang halaga, ay ganap nilang winasak. So, yung mga worthless, yun yung mga sinira lang nila or mga winasak nila. No? Yung mga worth it, parang gano'n worth it, yun yung in-spell nila. Okay? Ngayon, no? Kaya ang nangyari, nagalit ang Diyos at si Samuel. So, hindi lang si Samuel pong nagalit. Nagalit pati ang Diyos. Actually, ang namalita kay Samuel is walang iba kundi ang Diyos. Sinabihan siya ng Diyos na, yung in-appoint mong hari, hindi ako sinunod. Nilapastangan niya yung aking utos. So, yun yung sabi ng Diyos, no? So, itong si Saul, doon sa conversation na yun, no? Ang nangyari, nakikipaglaban pa itong si Samuel, ay si Saul. Alam niyo yung nag-excuse? So, merong mga bagay minsan tayo na alam mo yun, may nagawa tayong kasalanan, tapos ang nangyari is, alam mo yun? Hi. Yan. So, may nagagawa tayong kasalanan, yun ang nangyayari po, is that, hindi, pag kino-correct natin, for example, yung ating mga
mga anak, ano? Ang nangyayari, minsan hindi tayo pinakikinggan bagkus ay nag-excuse. Yan. So, ang nangyari, imbis na i-accept ni Saul or ni Saul yung pagkakamali niya, ang nangyari, nag-excuse pa siya o nagdahilan. Sabi niya, sinunod ko naman Pumunta naman ako dun sa lugar na sinasabi ng Diyos. Pinatay ko naman yung mga dapat patayin Tapos ang sabi niya pa, is kaya ko in-spare tong mga to, kasi nga, kaya ko in-spare sila, dahil iaalay namin sa Panginoon. Pakinggan niyo pong mabuti In-spare yung magaganda, pinatay yung worthless. And then ang palusot niya, o ang dahilan niya, iaalay ko naman sa Diyos Kaya namin in-spare yung magaganda kasi, ang gandang ialay. Di ba? So yun yung excuse ni Saul sa Diyos at kay Samuel. Alam niyo po sinabi ni Samuel? Nasabi ng Diyos sa kanya sa verse 23, ang sabi niya, itinakwil ka ng Diyos bilang hari. Tinanggalan po siya ng authority dun sa kung saan siya inapon. Alright? And ang nangyari is si Saul, that time, sabi niya, anyway, nagsisi si Saul doon sa latter part ng verse na to, or yung itong chapter na to. Ang problema, it's too late. Okay? Nawala na siya na ngayon ng karapatang maging hari. At etong si Samuel, sa sobrang bad trip sa kanya, iniwan siya ni Samuel. Mentor niya si Samuel Mentor niya si Samuel sa pagiging hari. So, ang nangyari kay Samuel, umalis siya. Naghiwalay sila. Si Saul, bumalik siya sa lugar ng yung kaharian nila, no? Yung sa Israel. Etong si Samuel naman, umalis. Nagpunta ng, I think, yun yung time na nagpunta siya at pinatay niya yung mga, mga giants. Pero hindi na natin pag-aaralan yun, no? In a way, nag-separate ways sila. And bumalik na lang si Samuel sa Israel nung inutusan siya ng Diyos na hanapin si David. Okay. So, malinaw yung istorya. Malinaw po. Amen? Amen? Amen. Ganda ng story, no? Kapag ganito yung conversation o yung analyzation ng word, napakagandang pakinggan. Ngayon, ito na, no? Kung babalikan natin, no, yung ating pinag-usapan kanina, sabi ni Samuel dito, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Doon sa sumunod, to obey sa English, to obey is better than sacrifice. So, kaya ito sinasabi ni Samuel kasi hindi nga sumunod sa utos si Saul. Hindi siya sumunod So, minsan, no, we have the heart to obey, but we don't obey wholeheartedly. Mamaya, mapo-point out natin yan. Amen? So ngayon, ito yung truth, no? What is the truth behind this passage or itong pinabasa natin na to na Samuel 15:22-23. So the truth is that God made Saul a king. Ang katotohanan na sinasabi dito, hindi naging hari si Saul kung hindi ginawa ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Pangalawa, God is always greater than anyone. Because He is the maker. He is greater than Saul, He is greater than me, He is greater than Bishop Errol, He is greater than any pastor of JLGM, He is greater than any one of us. Amen? Amen. Walang kahit na sinong pwedeng magmalaki sa Diyos. Alright? Pangalawa, Samuel is Saul mentor. So mayroong tatlong karakter to Ang Diyos, si Samuel, at si Saul. Alright? So si Samuel is a mentor. So mentor siya. Aba, meron pala talagang ginagamit ang Diyos na mentor sa buhay natin. Alright? So pangatlo, Saul can't see all the details. Sa katotohanan, hindi niya nakita lahat ng detalye, although narinig niya. Okay? So pangapat, or panglima, Saul overused his power. Pang-anim, Saul assumes, Saul disregard Samuel, and also disregard God's command. Now, punta tayo sa una. God made Saul a king. Alam niyo ba sa Bible, right? Alam niyo sa Bible, na they keep on, after, the New Testament, they keep on sharing the kingdom of God. Sabihin niyo nga, kingdom! Kingdom! When we talk about kingdom, it is important for us to know na mayroong king.
Dom or D-O-M, it means dominion. Kaya ang ibig sabihin nun is kaharian. Okay? Ikaw magiging hari ka pag meron kang paghaharian. And I believe we are all Saul. Naniniwala ako na lahat tayo may pinaghahariang mga bagay-bagay sa buhay natin. Amen? Pwedeng tatay ka. So ikaw ang hari ng pamilya. Ikaw ang may dominion. Kaya pag sinabing, ano na yung tatay mo? Yung anak, takot na takot. Kasi nga, hari ka eh. You punish people. Okay? You punish you. Di ba? Parang ganun eh. Punish. So, ibig sabihin, lahat tayo hari. For example, kung hindi man dyan, sa trabaho mo ngayon, sa trabaho natin na ginagawa ngayon, ikaw ang may control niyan. Alright? Pwede hindi ka pumasok, pwede pumasok ka. Sahod nga lang ang makakaltas. Amen? Pero, ang point ko is that we are all free. Sabihin mo nga, free. Free. So, dahil libre tayo, at tayo may pinag-aharian, we are also called to be the leader or a king on what we do. King or queens. Amen? Kaya lang, nung panahon na wala namang, hindi naman nasusunod ang queen eh. Nasusunod lang ang queen pag namatay yung hari. At walang anak. Di ba? So, ganun nung panahon na. But then again, lahat tayo, we are called to lead. Alright? Ng mga bagay na kung ano man yung ginagawa natin. Kung tinawag ka as musician, okay, pagharihan mo yung kung ano man yung binigay sa'yo ng Diyos. Kung tinawag ka as a teacher, so, ikaw ang ano dyan, ikaw ang may control niyan. Okay? Na ngayon, okay, hindi tayo naging ganito sa kung nasaan tayo ngayon kung hindi inalaw ng Panginoon. Amen? Amen. And just what like Saul na naging hari, Diyos ang meron mong kagagawan nun. Pangalawa, God is greater than Saul. So sinabi ko na kanina, walang ibang mas mataas kung hindi ang Diyos. And hindi pwedeng, dahil binansagan kang king, tandaan mo, si Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Kaya nga may ganung word eh. King of Kings and Lord of Lords. Because we have given the dominion dito sa mundo. So, ibig sabihin, kung binigay sa atin ito ng Diyos, we are also considered as king, kung ano man yung ginagawa natin. Ako po yung point? Pero may mas hari sa atin, which is yun yung boss natin lahat. Amen? Amen. Ngayon, Samuel naman is a mentor. May mga ginagamit ng Diyos minsan na tao para tayo ay pwedeng, alam mo yun, maturuan, matuto sa mga bagay, and at the same time, magising sa katotohanan. Amen? Kasi nga, wala naman ng audible voice na naririnig. Naggagaling sa Diyos. Sabi ko nga kanina, kung gusto nyo marinig ang Diyos, okay? Hindi yun magsasabi sa inyo ngayon na, silent. Pag narinig mo ganun, tumakbo ka na. Hindi si Lord yun. Silent. Diba? Larry. Diba? Pag may ganun, hindi na si Lord yun. Kasi ang sabi ng Bible, the Word of God is enough. Amen? For the instruction of Christ. Pwedeng may sinasabi sa atin, naririnig natin ng Holy Spirit. But then again, it's all in the Bible. Right? Pag narinig mo, wala sa Bible, tumakbo ka na. Okay. So, Saul can see all the details. We all have the instruction. This. Ito, detalyado to. Sorry. Yan. Tanda na kasi yung Bible ko. High school pa ako to eh. So, detalyado po ito. Walang labis, walang kulang. But the point is that like Saul, ang sinabi ng Diyos sa kanya ay walang kulang. Hindi rin sobra. Saktong-sakto yung inutos ng Diyos. Pero anong ginawa ni Saul? Hindi niya binasa yung detalye. Hindi niya kinuha yung maliliit na detalye na yun. And at the same time, he overused his power. Hindi niya kinuha yung mga detalye na pwede kasing sabihin na nakalimutan ko kasi Lord eh. Di ba? Hindi ko kasi nabasa, Lord, yung nakalagay sa Bible. Pero ang matindi doon, mas sinunod ni Saul yung instinct niya o yung kanyang nararamdaman kaysa sa pinag-utos ng Diyos. And the truth is that sometimes we are Saul. Minsan may sinasabi sa atin ng Diyos, pero we keep on telling to ourselves na
Ito kasi yung ano nakakaawa kasi Di ba? Hindi ko kaya nun Di ba? So, may mga times minsan na nagtatalo yun, no? Yung ating personal will and the will of God. And ang hirap pong kalabanin talaga ng sarili natin. Sabi nga, ang pinakamahirap na kalaban is yung nasa harap mo kapag nakaharap ka sa salamin. Yan ang pinakamahirap na kalaban. Diba? Gusto mong sapakin pero masakit Kasi ikaw rin yun diba? So, ang point is that Saul overused his power. Pinili niya yung gusto niya, hindi yung gusto ng Panginoon. So, binigyan siya ng authority, yes, pero na-overuse niya. And nag-assume siya. Sabi niya, hindi, iaalay nga namin ito, magugustuhan ito ng Diyos. And sometimes tayo, nag-assume tayo. Ito, matinda man ako okay na yun. Nagbigay naman ako ng time. Nagbasa naman ako ng Bible, nag-pray naman ako okay na yun. Si Saul, ganun But take note, merong tinatawag po na details. Sabihin nyo, details. Kailangan sensitive tayo. In the Word of God, and at the same time, in the Holy Spirit. Next is, he disregarded Samuel. Hindi niya inisip yung mararamdaman ni Samuel. And sometimes, ganun din tayo. Nagdidesisyon tayo ng mga bagay na wala tayong pakialam sa mararamdaman ng iba. Amen? Amen. Nakakapagsalita tayo ng mga bagay na wala tayong pake kung masaktan sila. Amen? Amen. And ganoon si Saul Sabi niya pa kay Samuel, dun sa conversation, kung i-analyze natin sa language natin ngayon, sabi niya, ano masama doon? Ganun Sinumbatan niya Ano masama sa ginawa ko? Sinunod ko naman Kasi nag-aaway sila. Sinigawan pa nga ni Samuel Tumigil ka, sabi ni Samuel Alam niyo yung weight nung time na yon, na yung bigat nung emosyon nila, na nagtuturuan na silang mag-mentor, diba? Sabi ng Diyos, bakit hindi? Diba? Parang gano'n Kasi ikaw naman, ano masama doon? Sumunod naman, gano'n Nakuha niyo yung point? Kasi wala naman pong nag-away na, kahit sa inyo nga kahit gano'n ka lumanay yung tao pag nag-aaway, diba? Wala naman nag-aaway na, diba sabi ko? Tapos yung isa mapapas, hindi naman, grabe ka. Ganon. Hello! Kami ni Jasmine, si Sister Jasmine, pag mayroon kami hindi na pagkasunduan, grabe talaga. Alam niyo yung mata yan? Singkit na, di ba? Ay, naku, nagiging owl. Talaga lumalaki. Tapos ako, ayoko rin magpatalo. Ako naman, naliliit naman. Kung siya lumalaki, mata ko naliliit. Para vice versa kanya, ano sabi mo? Walang nag-aaway na alam niyo yung lalo ang usapan Diyos nung time na yun, walang ganun. Talaga ba? Hindi mo pinatay lahat? Grabe ka naman. Magagalit ang Diyos. Walang ganun. Nagtuturuan sila. Kung hindi nga sila naniniwala sa Diyos, baka nagpatayan silang dalawa Nakuha yung point? Ngayon, he disregard Samuel. Ang sakit doon, dalawa sa feeling. Ang sakit sa part na siya yung nag-anoint sa kanya, siya yung ginamit ng Diyos para ma-anoint si Saul sa king. Dinisregard niya yung part na yun. And at the same time, dinisregard siya as a mentor. Okay? Kumare, mga tatay na nandito, may anak kayo. Yung anak nyo, inutusan nyo. Yung inutos nyo, hindi sinunod. Ang sakit doon. Di ba? Kaya nga pinapalo ako ng nanay ko noon Kasi nga, hindi ko sinusunod Hindi ko nasunod ng detalye by detalye. Right? That's why, just like Saul, he disregarded Samuel. So itong advice sa atin. Kung meron man tayong mga Samuel sa buhay natin, kailangan natin silang consider. Alright? And at the same time, dinisregard niya si God. Dinisregard niya si Lord. Dinisregard niya yung utos. And hindi na bago yun sa atin. Because we keep on disregarding God's command. Hindi ko na kailangang tanungin. Kasi pwedeng, alam mo yan, everyday nagkakasala tayo Minsan na pag-isig natin ng umaga, in-open mo yung TikTok, manood ka ng balita.
si Castro na mo nakita. Nagkasala ka agad eh. Nyaman ka yun, hindi mas di ba? Nagkasala tayo agad eh. Hindi natin naiwasan eh. Amen? Kaya nga ang sabi ng Diyos, tayo ay makasalanan pero dahil sa Diyos, tayo ay pinawalang sala. Amen? Kasi makasalanan tayo. Now, the truth is all of that, no? Marami pang katotohanan dyan na pwede nating ipag-usapan. But the point is that we don't have all the time in this world. Amen? So kaya ngayon, ang tanong dyan, teka, Brother Christian, Brother Tolitz, Tolitz kasi pangalan ko sa Facebook. So Brother Christian, anong kailangan namin gawin para kami makasunod sa Panginoon? Kung siya naman pala yung greater. Tama? Siya naman pala talaga yung may command pala talaga siya. Anong mga kailangan natin gawin? So una, kailangan nating malaman na mayroong details. Tama? And dapat yung details na yun, hindi natin makaligtaan. And dito, sinamarize natin siya in 3 crucial points in obeying God. So ano yung 3 key points na very crucial sa mga anak ng Diyos sa pagsunod sa Kanya. Okay? So, ready na ba kayo? Ready? Hindi pa po ako nagsisimula. Intro pa lang yun. Alright? So, pero joke lang. Mabilis na lang po to. Point number 1 is be a good follower, not people pleaser. Actually, that's 2 points. Kasi be a good follower and at the same time, be a God follower. So, being a good follower, yun ang gusto ng Diyos. Pero, ang dapat natin gawin para sa Diyos is maging tagasunod tayo niya. Amen? Hindi tagasunod ng kung sino man. Hindi tagasunod ng JLGM. Nanonood si Pastor Errol sa atin. And sasang-ayon yan 100% sa atin sa sinasabi ng Diyos ngayon. Na hindi dahil sa Kanya kaya tayo sumusunod sa Diyos. Amen? Hindi dahil sa church ng JLGM. Hindi dahil sa church ng mga kung ano mag-churches na dyan. Kaya okay lang yun. Kung umattend tayo minsan sa ibang church, walang problema sa atin yun. Bakit? Hindi naman dapat talaga church ang sundin mo. Amen? Ang sundin mo, walang iba kung hindi si God. So, not people pleaser or not people follower. Because sometimes, we always care for the, alam mo yun, sa tinatawag na, tawag dito, yung sasabihin ng ibang tao, validation. We always concerned sa sasabihin nila, sa anong maiisip nila, sa mga bagay na, alam mo yun, lagi na lang, gagawin ko ba ito? Baka sabihin nila, magdadala ba ako ng Bible? Baka sabihin nila, nahihibang na ako. Diba? Magpo-post ba ako ng Bible verse? Baka sabihin nila, masyado naman ako santo. Diba? So, ano ba talaga ang sinusunod mo? Si Diyos, ang Diyos ba? O yung tao? And we must be careful about that. Because, yun yung nangyari kay Saul. Ano nangyari kay Saul? Sinabi niya eh. Yung mga tao, hindi lang ako yung nag-decide. Yung mga tao na nandoon, yung Israelites, sila yung nagsabi na ihiwalay yung magaganda kasi sayang. Hello? Sometimes ganun tayo eh. Alam mo yun? Sabi ng tao, naku, huwag mo masyadong gawin yan. Huwag mong isipin yan. Diba? Huwag masyadong inaano yung sarili mo sa Diyos, ganyan. Diba? May mga ganung tao minsan. But then, hindi nila naiintindihan or hindi natin naiintindihan na hindi dapat ganun. Na dapat tayo bilang isang Kristiyano, buo ang loob natin na maging God follower tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, be a God follower. So, ito pa isang mga example ko. What makes a son a good son or a daughter a good daughter? Kanina, sinabi ko, pag inutusan ka, dapat sundin mo. Hindi dahil, ito pakinig kayo mga kabataan, hindi dahil sinabi lang ng tatay mo, kaya ka susunod, kung hindi dahil yun yung nararapat. Nakukuha? Nakukuha. Kasi yung mga bata ngayon, sa US, pagpunta ka sa US, 18 years old,
Wala nang pakialamanan dun. Yung 18 years old na bata, ihiwalay na yun, magtatrabaho na yun, mag-aaral na yun, uutang na yun sa bangko. Dito lang naman sa atin sa Pilipinas, masyadong makultura sa pamilya, sa totoo lang. Hanggat, di ba? Hanggat magkakasama kayo sa bahay. Hanggat walang asawa, di ba? Uray ng dakulan, di ba? Pakanumpay, di ba? Parang gano'n eh. Di ba? Pero sa Amerika, 18 years old pa lang, mafo-force na yung mga bata. Kaya tingnan niyo yung buhay ng mga Amerikano. Ang daming homeless. Amerika sila, ha? Pero ang daming homeless. Yung mga kasama namin in our community ngayon, na mga Amerikano, ang dami namin kasamang Amerikano ngayon. Kasi doon ang main namin eh. Pero ang point is that, ba't sila nag-crave for success, for something na gusto nilang mangyari magbagong buhay nila? Kasi doon sa kanila, grabe ang ano doon, ang separation, way of separation nila sa mga bata. Okay? Hindi ito sa atin, di ba? Ngayon, ito. Yung mga bata ngayon, meron tinatawag na parang independent. Feeling nila, kaya nila. Feeling nila, tama sila palagi. And hindi yun excuse sa amin. Kasi iba na ako ganun din eh. Minsan nakakaisip tayo ng mga bagay na sulabat-latat yung mga masulpurutan, di ba? Yung yung personal will ko nga eh. Di ba? Natuto pa ng personal will eh, di ba? So yeah, tama ka. May personal will tayo. Tama naman yun. Wala namang problema dun eh. Hindi naman tinanggal ng magulang natin o ng gobyerno natin yung personal will natin eh. Tama? Meron tayong personal will eh. Ang problema lang, hindi mo alam kung ano yung good will and God's will. Amen? Amen. Eh ngayon, ang tanong, paano ko malalaman yun? Sundin mo. Lahat ng tama at hindi magdi-disalign sa value ng Diyos at nandito sa detalye na to, na Bible, sundin mo. Alright? Tandaan mo. Kabisaduhin mo. Ilang Bible verse ang kabisado nyo? Ilang story sa Bible ang alam ninyo? Gaano karaming promises sa Bible ang alam nyo? John 3:16. After 2 years, John 3:16. 5 years ka na Kristyano, John 3:16. Wala namang problema doon. Walang problema doon. Okay lang yun. Pero again, alright? Kung naiintindihan mo yung sinasabi ko, para hindi ka mawala na parang si Saul, know the details. Amen? And that's what makes you a God follower. Because you know God command. Ngayon, balik ako doon. Yung anak, paano nagiging mabuting anak or mabuting anak sa magulang. Yung sinusunod yung utos, naalala ko, nung bata ako, pag inuutosan ako bumili ng bagoong, laya, di ba? Pag magpapakbet yung, pag-aabraw yung nanay ko, lagi ako inuutosan niya eh. So, ang nangyari, naalala ko lang to, nung elementary ako, pag inabutan na ako ng pera, merong pang papel na 10, tsaka 5 piso. Yawa ako yung pera na ganyan. Ang layo kasi ng tindahan po namin eh. 2 kanto mula doon sa bahay namin sa San Manuel. Alam niyo ang ginagawa ko, pag sinabi natin ko, bumili ka ng ganito, ganito, ganito. 3 lang yung ibibigay. Ang tumatakbo sa isip ko, yung 3 lang na yun. Itchin, bagoong, ditchin, bagoong, mantika. Itchin, bagoong, mantika. Itchin, bagoong, mantika. Itchin, bagoong, mantika. Itchin. Natisod ako. Ay, bato! Ay, anahin, di ba? Ano na kaya ulit yun? Nakalimutan ko. Lapit ko na sa tindahan. Balik ka na naman. Pagbalik mo, unang warning. Nakalimutan mo? 3 lang. Di ba? Nakukuha yung point. So, pinipilit mong kabisaduhin, di ba? Bitchin, bagoong, mantika. Bitchin, bagoong, mantika. Hanggang mapunta ka sa nila. Ante, bitchin, bagoong, mantika. Bitchin, bagoong. So, ganun din tayo sa Diyos. Paano mo kinakabisado yung utos ng Diyos? Anong alam mo na utos ng Diyos? Alright? So, we need to be sensitive about that. What makes you a good student? Kanina sabi ni Justin, muntik siyang bumagsak. Kung bumagsak siya, kasalanan ba ng prof?
Hindi, kasalanan niya. Siya naman nagsabi, nakalimutan niyang isulat yung maliit na detalye na yun. Nakuha? Yung detalye na yun, buti na lang. Siguro, kahit pa paano, may kilala niya ang Diyos. Diba? Buti na lang, sabi ni Lord siguro sa kanya, by the Holy Spirit, ipasa mo na. Kunti lang naman yung detalye na yun di ba? So, that's what makes us a good student. And at the same time, okay, kapag sumusunod kung driver kayo, kung marunong kayo mag-drive, sige lang sita, mag-drive. Ako, madalas ako sa Manila. And pag nandun na ako sa part ng Manila City, yung Manila City kasi puno-puno ng CCTV yan. Pag nandun na ako, di na ako makausap ni Jasmine. Lahat ng batas traffic ko, kabisado ko na. Solid lane, di pwedeng lumiko. Pag lumagpas, naikot na naman kami. Lalo pag airport time, maling pasok lang, 3 oras ka ng delay. Meron nangyari sa akin po pumasok ako sa dapat i-exit na ako sa Terminal 3. Ang nangyari, kumaliwa ako. Ang labas ko po, Cavite na Sabi ko, Cavite na to Airport na ako pupunta. Diba? So, ang dami natin kailangan. Command. Puno-puno tayo ng command Puno-puno tayo ng rules, ng laws. May batas tayo. Dami natin batas. Pero ba't ang daming mga kurakot? Kasi alam nila yung detalye. Galing nila, no? Lulusutan nila yung detalye. Gano'n, no? So, ang point is, hindi sila napapahamak ngayon. Tama? Tayo mga Pilipino, hindi natin alam yung detalye ng pagboto. Paano ba ang gumagawa ng batas? Kaya, may sumayaw ng budots, binoto natin. Naku ba? May nagsabi na, tutulungan ko kayo sa kahirapan. Nagmeta dyan pagka na dyan. Butos ka dyan. Number 1! Number 1 na dyan. So, ang point is that dapat alaaralin natin lahat. And sa buhay sa Panginoon Diyos, ito ang kailangan nating araling detalye. Amen? Amen. It's not about the religion, it's not about the church, it's not about the belief or the doctrine that we have, but it's all about the Bible. Amen? Amen. So the next one, being a good follower is also connected to the next one because it is listening wholeheartedly, not only using the ear. Hello? Meron dito puro kinig-kinig lang Ano ulit? Okay. Sa isip-isip, wala na naman, di ba? So may mga ganon. Pakikinggan, ngayon naririnig, kaya naririnig nyo ngayon. Pero ang masaklap, naririnig natin, pero hindi natin sinasapuso. Yun yung masaklap bilang Kristiyano. So dapat, pakinggan natin, saan diretso? Ito, matagal ko na itong narinig nung elementary pa ako. Ang atin daw pong mga tenga, pag pinagdikit mo, nag-uulmang puso. Kaya pala, sabi ng Diyos, ang pananampalataya sa Kanya o yung pagkilala mo sa Diyos, nakadepende sa pakikinig mo ng salita niya. Kasi pag narinig mo yung salita ng Diyos at talagang pinakinggan mo siya at isinapuso mo, mababago yung buhay mo. Kaya marami tao, simba ng simba, always present. Kumbaga, kung meron mang award sa simbahan na valedictorian, ano ba yung award na laging present? Punctual ba yun? Hindi na late? Perfect attendance. Ako, na-awardan ako po yan Kung ako'y, grade 1. Natin kasi ako ng nanay ko, hanggang pinto Nung grade 2, hindi niya na ako nakahatid. Kaya minsan, nagte-text na lang ako sa tabi. Di ba? So anyway, listen wholeheartedly. Pakinggan natin ng totoo sa ating buhay and at the same time, ilagay natin sa ating mga puso. And in that scenario, pag tayo nakinig ng gano'n, maiintindihan natin yung importance ng pakikinig sa Diyos at ng salita ng Diyos. And ito, take note of this, mga kapatid, dahil malapit ako matapos. 3 lang to, number 2 na yan. Okay, huwag kayong aantokin. Okay? Ito pa yung point. When we say wholeheartedly, hindi lahat ng maririnig mo isasang-ayon sa gusto mo. Yun yung masakit na point, pero kailangan natin. Amen?
Hindi naman lahat ng sinasabi ng magulang natin, okay? Puro magaganda. Kasi pag puro, eto naririnig ko to, dun sa isang training na na-attendan ko before. Ang sabi, kapag puro ikaw na lang ang magaling na naririnig at puro pagpupuri na lang para sa'yo, or sa talent mo, or sa skills mo ang naririnig mo, kabahan ka na. Kabahan ka na. Kasi ibig sabihin nun, wala ka nang pwedeng i-growth sa sarili mo. Pero kapag merong nagsasabi sa'yo ng mga mali mo, may nagsasabi sa'yo na dapat i-improve mo to, may nagpapaalala sa'yo na, katulad ng paalala ni Samuel na, Saul! Aralin mo mabuti yung sinasabi ng Diyos. Kung may nagpapaalala sa'yo ng gano'n, i-accept mo. Minsan masakit. Minsan matitempt ka na lumaban eh. Minsan matitempt ka na, buwisit tayo, di ba? Nabubwisit tayo minsan sa mga naririnig natin. Naiinis. Diba? Pero ang point is that ganun talaga ang buhay. Hindi naman lahat sasang-ayon sa atin. Amen? Yun bang narinig ni Saul is sumang-ayon lahat sa kanya? Hindi. Amen? So ganun din tayo. Kapag meron tayong kapag kinorek tayo ng salita ng Diyos, i-accept natin yun. Huwag tayong, meron kasi tayong tinatawag na resistance mindset itself is actually, hindi siya align sa bawat isa. Bakit? Dahil sarili lang nila pinakikinggan nila. And vice versa. Ganun din naman ang government. Sarili din nila minsan ang pinakikinggan nila. And ganun din tayo sa harap ng Diyos. Minsan nakala nyo, nakikinig kayo sa Diyos, pero sa totoo lang, pinapakinggan nyo lang yung gusto nyo. And hindi dapat ganun. Pag sinabi, listen wholeheartedly, it doesn't mean na laging maganda. It doesn't mean na laging sasang-ayon sa atin. It doesn't mean na laging yung gusto lang natin, yung maririnig natin. It also means na kahit yung masasakit na dapat nating maririnig natin. Minsan nagre-react lagi, ito pa isa ha, ang pinaka-reactive na tao makikita mo sa church. Ibig sabihin ng reactive, sensitive. Pag may nasabi, di mo totoo yan ha. Diba? Magre-react. Ako, guilty ako to eh. Meron akong minsan lang naman. Masyado akong reactive, may manarinig lang ako, di ba? Diba? Tapos makikipagtalo, ganyan. So, given sa akin yun eh. But the point is that before you react, you hear it, you put it in your heart, you think about it before you react. Amen? And that's what wholeheartedly means. So, ngayon, no? Hindi lang laging hear, pero merong T. May heart dapat. Okay? Hindi lang hearing, pero dapat heart din. Alright? So, doon dapat papunta yung mga naririnig natin. Number 3, no boundaries. Kapag gusto nyo maging God follower, dapat wala kayong ibibigay na boundary. And minsan tayo, ganun tayo. Lord, susunod ako sa iyo ha, mag-church ako, pero ayaw mag-opening prayer. Lord, gusto ko sumunod sa iyo, pero hindi ko trip ang music. Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Susunod talaga ako sa iyo, promise. Pero ayaw mong ibigay yung sarili mo sa Diyos. Hindi pwede. Lord, susunod ako sa iyo, pero yung anak ko kasi. Lord, susunod ako sa iyo, pero alam mo yun, ang dami mga excuse eh. No boundaries. Well, hindi ko naman sinasabi na sa church na tayo tumira. Kasi pwede naman tayong sumunod kahit wala tayo sa church. Amen? It's just happened na when you follow Christ, dapat wala kang load na dala-dala. Bakit? Kasi, sabi sa Bible, ang daan papunta sa langit ay makipot. Ang daan papunta sa kabutihan ay makipot. At ang daan papunta sa kapahamakan ay maluwag. Ngayon, kung makipot ang daan, imagine mo, ang dami mong bag. Well, may malalaki kang bag. Yun yung mga baggage mo. Yun yung galit mo sa pamilya mo dati, galit mo sa nanay, tatay mo, yun yung sa likod mo, galit ka sa anak mo, alam mo yun, ang dami mong galit, ang dami mong sinisisi mo yung mga katrabaho mo,
Ngayon, pag ganun ang yung baggage, no? Pag baggage mo is marami, sa tingin mo makakaalagwa ka sa makipot na daan? Hindi. Maiipit ka doon. Mahirap kang, kasi yung makipot na daan na yun, in Hebrew word, ang ibig sabihin nun, saktong-sakto lang yung tao. Kumbaga, talagang, kahit shoulder bag, di mo madadala. Kaya kailangan yung bitawan yun. Dapat walang boundary. Like, sabi nun sa kanta, here I am, take me. So, ibigay natin yun sa Lord. Kasi again, just like Saul, ginawa siyang hari. Just like also us, ginawa tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos, pinagpala si Saul. So, it's the same. But the point is that, wala tayong mapagmamalaki. Kahit na meron tayong buong yaman ng mundo, pag namatay tayo mamaya, hindi natin madadala sa langit yun kahit isama sa kabaong natin. Nakuha? Now the point is that we must follow God without any boundaries. Kung meron ka pang holding back, kung meron pa tayong nararamdaman na hold back sa sarili natin, sa pagsunod, then kailangan nating i-check yung sarili natin. No? Just what Samuel tell to Paul, Saul, no? In verse 23, to obey is better than sacrifice. And to hear, makinig, ay better pa daw yun sa mga inaalay natin. So, we are living as a sacrifice, pero masasabi lang natin na sakripisyo yung buhay na to na ito yung na-experience natin na to, masasabi lang natin na we are truly living as a sacrifice to God if we are truly obeying God. Because obeying God is better than sacrifice. So ngayon mga kapatid, nandito tayo ngayon. So, ano yun, nangungusap ang Diyos sa atin na ano yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ikaw lang nakakaalam mo. Ano yung mga bagay na lagi niyang sinasabi sa iyo na gawin mo to, or pinapaalala ng Kanya na ito, or yan, di ba? So, yun. Alalahanin mo yung mga bagay na ikaw lang nakakaalam mo. And ngayon, tingnan mo naman kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi mo nasusunod yun. Because you need to surrender that thing. Kailangan mo i-surrender yun sa Lord. Hindi mo yan kayang harapin. Nakatulad ni Saul, na feeling niya dahil hari siya, kaya niya lahat. Hindi. Okay? Hindi natin yan kaya. Si Lord lang ang may kaya yan sa buhay natin, pagkasama natin siya. That's why right now, we must aim obeying God rather than sacrificing something. Because when we obey God, kasama na po doon yung pagsasakripisyo. Dahil hindi madaling sumunod sa Panginoon. Hindi mo madali maging Kristiyano. Actually, mas madaling hindi maging Kristiyano kasi wala kang rules na susundin. Lahat ng gusto mo pwede mong gawin. Pero yun ang ayaw ng Diyos, syempre. Ang gusto ng Diyos, we have a free will and exercise natin yung free will by choosing God. That's why, this morning, ialay natin po wholeheartedly ang ating mga sarili sa Panginoon and say to God na, Lord, nandito ako, susunod kita, susunod ako sa iyo. And I know and I understand that this is better than sacrifice. So wala tayong masasakripisyo sa Panginoon. Lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya.